الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at pagpapala, ganun din sa kanyang pamilya, mga sahaba, at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng naipangako ko na tatalakayin ko kung bakit halal ang kinatay ng mga Kristiyano. So sana ay paki-share na lang po ang video na to para po magkaroon din ng kaalaman ang mga kapatid natin kaugnay sa bagay na ito. Naipost natin itong mga nakarang araw na halal kainin ang kinatay ng mga Kristiyano at sinabi ko doon na basta hindi mo nakita kung paano nila ito kinatay, ang original na hatol dito ay pagpapahintulot. So halal na kainin ang kinatay ng mga Kristiyano maliban kung talagang hayag na nakita mo na talagang pinalo nila o hindi nila kinatay o narinig mo mismo o nakita mo mismo sa dalawang mata mo na ang binasa nila dito ay hindi pangalan ng Allah. At alam nyo ba, pati yung pagbanggit sa hindi pangalan ng Allah ay hindi ito na pagkasunduan ng ating mga ulama. So, lalawakan natin ang kaalaman natin kaugnay sa usaping ito. Okay, bago natin sisimulan yung usaping ito, habang hinihintay natin yung mga kapatid natin na gustong makinig sa usaping ito, yun bang mga Kristiyano noon at saka Kristiyano ngayon ay iisa lang? O kaya ay magkaiba lang? So, unang-una na pag-usapan muna natin, kasi baka mamaya yung ibang mga kapatid natin iisipin nila na pinahintulutan lang noon kasi sila yung mga Kristiyano noon. So, hindi sila yung Kristiyano ngayon. So, tingnan nga natin ang sinabi ng Allah sa katangian ng mga Kristiyano noon, kung pareho ba sila sa Kristiyano ngayon. Balikan natin ha. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, aya 30. Sa ika-30 aya ng Surah At-Tawbah. Ito ang katangian ng mga Kristiyano. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Waqalatin Nasara Al-Masihu ibnullah. Yan. Ano ang sabi ng mga Kristiyano noon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Kung pareho nga ba sila sa Kristiyano ngayon? Sabi ng mga Kristiyano noon na si Jesus daw ay anak ng Diyos. May pagkakaiba ba ngayon? Ang sabi ng mga Kristiyano noon na si Jesus o si Isa alayhi salam ay anak ng Allah. So, noon pa man, talagang nagtatambal na sila at talagang ang Diyos talaga nila ay si Jesus. Subhanallah. So, kita nyo ha, sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah na sinasabi ng mga Kristiyano noon na si Jesus ay anak ng Allah. Yan. Pagkatapos dito, sinabi naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi ng mga Kristiyano noon na sa panahon na ibinaba ang aya sa Suratul Ma'idah aya 73. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid.
tunay na hindi naniwala silang mga nagsabi na ang Allah ay isa doon sa Trinity. Sinasabi nila, silang mga Kristiyano noon, na ang Allah daw ay kabilang siya sa Trinity. Biruin mo, sinasabi nila yung Allah kabilang sa Trinity. Sinasabi na ito ng mga Kristiyano noon. So mapapansin nyo, di ba, kung may pagkakaiba. Ito pang sabi nila, mababasa natin sa Suratul Ma'idah, aya 72. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Tingnan nyo, una, binanggit natin kanina kung ano ang katangian ng mga Kristiyano noon. Para hindi na masabi ng mga kapatid natin na iba ang Kristiyano noon sa Kristiyano ngayon. So may pagkakaiba nga ba? Walang pagkakaiba. Una, binanggit ng Allah, sinasabi nila na si Jesus ay anak ng Allah. Pangalawa, sinabi ng Allah sa Quran at sinasabi ng mga Kristiyano noon na ang Allah ay kabilang sa Trinity. Pangatlo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na binasa natin kanina, okay, para mapalaman natin, sabi nila, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Katotohanan na hindi naniwala silang mga nagsasabi na sinabi nila na katotohanan na ang Allah ay siya si Jesus, na anak ni Maryam. So, tapos na tayo ngayon na walang pagkakaibang Kristiyano noon at ang Kristiyano ngayon. Okay. Halal ba ang kinatay ng Kristiyano ngayon? Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ibinaba ng Allah ang aya sa Suratul Ma'idah, aya 5. Sabi ng Allah, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. At ngayon ay ipinahintulot na sa inyo ang mga malilinis at mga dalisay. Ang lahat ng malilinis at mga dalisay ay ipinahintulot na sa inyo. Pagkatapos وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Pagkatapos na ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga malilinis na mga bagay, mga dalisay, ay isinunod ng Allah banggitin dito, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. At inihalal, ipinahintulot sa inyo na kainin ang pagkain na mula sa mga people of the book, which is sila yung mga Kristiyano at mga Hudyo. At hindi pa napagkasunduan ng mga ulama sino ba ang tinutukoy dito na Ahlul Kitab. At ang napagkasunduan ng apat na madhab ni sina Imam Abu Hanifa, si Imam Shafi'i, si Imam Malik, si Imam Ahmad bin Hanbal, na ang tinutukoy dito sa Ahlul Kitab ay silang mga Kristiyano lamang at mga Hudyo. Sila lamang ang tinutukoy dito sa aya na ito. Samantala, si Ibn Hazm rahimahullah, mula sa eskola ng Ahlul Zahiriyah, nakabilang dito sa Ahlul Kitab silang mga Majus, silang mga sumasamba sa apoy. Pero ito bang panindigan ni Ibn Hazm ay matibay? Hindi po matibay. Dahil ang tinutukoy lamang dito sa aya ay dalawa lamang ang pinahintulutan sa atin na kainin ng mga pagkain nila. Sila lamang ang mga Kristiyano at mga Hudyo. Ano ang tinutukoy dito sa pagkain na ipinahintulot sa atin? Anong pagkain to? Walang dahilan para sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang tinutukoy lang dito yung mga prutas. Dahil matagal nang halal sa kanilang prutas.
Matagal nang halal sa kanila yung mga pagkain na mga gulay. At ang tinutukoy dito sa aya na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi po yung mga pagkain lamang kagaya ng mga prutas. Kundi ang tinutukoy dito mga kapatid ay ang kanilang mga kinatay. Ang kinatay nila ang tinutukoy dito. Sino ang nagbigay ng tafsir? Sino ang nagbigay ng kahulugan sa sinabi ng Allah, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, at ang mga pagkain na nagmula sa mga Hudyo o sila na binigyan sila ng kapahayagan ay ipinahintulot sa inyo ang kanilang mga pagkain. Anong tinutukoy dito? Ang nagbigay ng tafsir dito, halos walang duda na sila yung mas maalam sa kahulugan ng aya na ito. Nabanggit ni Ibn Kathir sa kanyang tafsir, qala Ibn Abbas, wa Abu Umama, wa Mujahid, wa Sa'id bin Jubair, wa Ikrimah, wa Ata, wal Hasan, wa Makhul, wa Ibrahim, wa Nakha'i, wa Siddi, wa Muqatil bin Hayyan, yani dhaba'i'uhum. So 11 na mula sa mga sahaba hanggat sa mga tabi'in ang nagbigay ng pagkahulugan na ang ipinahintulot dito sa atin na pagkain ay ang kanilang mga kinatay. Sino ang pinakamaalam sa lahat ng nagtafsir dito? Si Ibn Abbas. At kapag nagsalungat ang tafsir ng ibang mga sahaba, kay Ibn Abbas, ang kukunin ay ang tafsir ni Ibn Abbas. Dahil siya talaga ang binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman kaugnay po sa tunay na kahulugan ng Quran. Si Ibn Abbas, ang sabi niya, na ang tinutukoy dito na pagkain ay ang mga kinatay ng Ahlul Kitab. Kinatay ng Kristiyano. Okay. Dito, mayroong problema dito, yung mga kapatid natin. Dito sa aya na to. Anong naging problema ng mga kapatid natin dito? Basahin natin ha. Yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa tasmiyah. Yung pagbigkas ng Bismillah. Paano ang mga Kristiyano hindi naman nila binibigkas ang Bismillah sa kanilang mga kinatay? Paano magiging halal yun? Yan ang problema ng mga kapatid natin. So ito yung naging issue sa kinatay ng mga Kristiyano. Sabi nila, paano mo kakainin ang kinatay ng mga Kristiyano na hindi naman nila binabasa dito ang pangalan ng Allah at hindi naman sila nagbibismillah? Na hindi ba't sinabi ng Allah sa Quran sa Suratul An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, wag ninyong kakainin, sabi ng Allah, ang anumang pagkinatay na hindi binasa dito ang pangalan ng Allah. Kita niyo ha, sinabi ng Allah yon na wag ninyong kakainin ang mga pagkain o kinatay na hindi binanggit dito ang pangalan ng Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahu alayhi wa innahu lafisq. Huwag ninyong kakainin ang mga kinatay na hindi binasa dito ang pangalan ng Allah dahil tunay katiyakan na ito ay kasalanan, malaking kasalanan. Kita nyo, so medyo nagsasalungat, di ba? Sabi ng Allah, pinahintulutan ang kinatay ng Hudyo. Dito sa kabilang aya, sinabi ng Allah, huwag niyong kakainin ang kinatay na hindi binasa dito ang pangalan ng Allah. So paano yan, Ustad? Hindi naman talaga nila binabasa yan. Yung Bismillah. Hindi talaga nila binabasa yan. At sa panahon natin ngayon, talagang hindi binabasa. Anong alam nila sa Bismillah?
Anong alam nila sa Allah? Talagang hindi talaga nila babasahin 'yan. Dito nagkaroon ng opinyon ng ating mga ulama. Nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama. Pero pangkalahatan basta kinatay ng Kristiyano, halal. Ang problema lang natin at problema lang ng mga kapatid natin ay hindi naman nila binabasa dito ang Bismillah. Yun ang malaking problema ng mga kapatid natin. Paano ko kakainin? Hindi naman sila nagbibismillah. Alam mo kapatid, yung tanong mo na yan, ibinaba na yan ng Allah sa panahon pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam na ng Allah na talagang hindi nila babasahin yan. Hindi po bago yan. Kapatid, yung tanong mo, alam na ng Allah na talagang hindi nila babasahin ang Bismillah. Dahil ibinaba ng Allah yung aya bilang pagpapaliwanag sa atin na sila ay naniniwala na si Jesus ay siya ang Allah. Unang-una, pagka pinagbawal natin ang kinatay ng mga Kristiyano, sa tingin niyo ba makakakain kayo sa mga food chain sa Pilipinas? Sa Jollibee? Sa KFC? Sa mga restaurant? Sa mga market? Subhanallah. Pati ang kainan ng mga Muslim sa Pilipinas ay hindi natin masasabi na yung karne ng manok na kanilang inihanda na pastil, na barbecue, ay sila ang nagkatay. Alam niyo po yan. Alam niyo po yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pati ang restaurant, hindi lang po pinag-uusapan natin dito yung mga Jollibee, yung McDonald's, yung KFC, hindi lang po yung pinag-uusapan natin, pati ang restaurant ng mga kapatid natin na mga Muslim dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Masasabi nyo ba na ang kanilang mga manok na inihanda ay hindi nila binili sa market? Iiwasan mo ngayong Jollibee? Iiwasan mo ngayong McDo? Iiwasan mo ngayong mga restaurant ng mga non-Muslim? Doon ka naman kakain sa kapatid mong Muslim. Tinanong mo ba o alam mo ba na yung karne na binibili majority sa atin ay binibili sa market ang mga manok? At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halos 90% na binibenta sa market ay kinatay ng mga Kristiyano. Yung mga binibenta at sinusupply sa atin. Ito yung pagpapagaan sa atin ng ating religyong Islam. Kapag hinigpitan natin yan, alam mo, may papayo ko na lang, makakasigurado ka na lang ng kakainin mo na hindi kinatay ng Kristiyano kapag ikaw ang kakatay ng manok mo. Ikaw ang kakatay ng kambing mo. Opo. Kasi sa Pilipinas, mahirapan ka maghanap ng restaurant na ang karne ng manok nila ay galing sa mga Muslim talaga. Okay. Paano yung pagbibismillah? Binanggit ko kanina mga kapatid, sa Suratul Ma'idah, ayah 5, na binanggit mismo ng Allah na ang kinatay ng mga Kristiyano ay halal sa atin. Ang kinatay ng mga Kristiyano ay halal sa atin. Ito ay pagpapagaan sa atin. Huwag kayong maghigpit masyado sa inyong religion. Mga bagay na inihalal sa atin, pinahintulutan sa atin, pinagaan sa atin, huwag niyong pahirapin. Napakagaan ng Islam. Ang problema lang dito, paano kung hindi nila binasa ang Bismillah? Bigyan ko kayo ng dalil. Ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na siya nagtanong. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng babaeng Hudyo ng karni ng tupa at ito ay kanyang kinain at hindi na nagtanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kung dito ba sa karni na ito ay binasa mo ang Bismillah. Hindi itinanong ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nasa hadis ni Imam Al-Bukhari. Subhanallah. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kumain siya ng karne ng tupa na ibinigay ng Hudyo hindi niya tinanong kung ito ba ay kinatay mo?
Kung binasa mo ba dito ang Bismillah, tinanggap agad ng propeta sallallahu alaihi wasallam at kinain niya. At alam niyo ba yung binigay sa propeta may lason pa? Subhanallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi ba ito dalil, hindi ba ito katibayan na kapag binigyan ka ng karne ng Kristiyano at ng Hudyo, huwag mo nang tanungin kung binasa mo ang Bismillah dito. Sundin mo ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag inihanda sa iyo ang karne at naluto na ang barbecue, nandiyan ang barbecue, nakahain na, adubong manok, kalderitang manok, barbecueng manok, huwag mo nang itanong kung binasa ba nila dito ang Bismillah. Huwag mo nang itanong kung kinatay ba nila ito ng tama. Bakit? Sabi ng Allah, وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Inihalal na sa inyo ng Allah ang mga kinatay ng mga Kristiyano at Hudyo. Bakit hindi ko tatanungin, Ustad? Kailangan ko tanungin, sino ka ba sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Nagtanong bang propeta nung binigyan siya ng karne? Nakikipagtransaksyon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakikipagbintahan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya sa mga Hudyo. Buy and sell sila sa pagitan nila. Nagbibintang propeta sa kanila, nagbibinta rin sa kanilang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit walang naitala na sinabi man lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba na huwag kayong bibili sa kanilang mga karne? Hindi binanggit ng propeta sa kanila yon. At ito pa, bibigyan ko pa kayo ng isang dalil tungkol sa pag-iigpit sa pagsabi na kailangan daw mabasa ang Bismillah. Sa hadis ni Imam al-Bukhari, si Aisha radhiyallahu anha ay kanyang naikwento. Tingnan nyo tungkol sa pagbibismillah ito. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha sa hadis ni Imam al-Bukhari radhiyallahu anha, anna qauman qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adhakaru ismallahi alaihi am la. Tingnan nyo sa hadis ni Imam al-Bukhari, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, mayroong mga tao, bagkus mga bagong yakap sa Islam. Sa ibang riwaya, hadisu ahdin fil Islam, sila ay bagong yakap sa Islam. Ito ay nasa hadis ni Bukhari, walang duda na ito ay sahih. Nagbibigay sila sa amin ng karne na hindi namin alam kung binasa ba dito ang Bismillah o hindi. Hindi namin alam, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, yung ibinibigay sa amin na karne, kung binasa ba dito ang Bismillah. Ngayon, kung obligado talaga ang Bismillah, pakinggan nyo ang hadith na ito. Pakinggan nyo na mabuti kung kailangan talaga magtanong ka pa talaga ng Bismillah. Hindi namin sabi ni Aisha alam kung binasa ba dito ang Bismillah o hindi. Karne yun, siya mismo nagsabi kung binasa ba daw dito ang Bismillah o hindi binasa. Ibig sabihin, nagdududa yung mga sahaba, ya Rasulullah, hindi namin alam kung ito ba ay halal o haram. Hindi namin alam, ya Rasulullah, kung ito ba ay binasa dito ang Bismillah o hindi. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sammu alayhi antum wa kulu. Ano lang ang sabi ng propeta sa kanila? Magbismillah na lang kayo, then kainin nyo na. Yun na lang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Ibig sabihin, kapag, halimbawa, ito yung karne, tinanggap ko, hindi ko alam kung binasa ba dito ang Bismillah o hindi. Ang sabi lang ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, magbismillah na lang kayo, then kainin nyo. Hindi na sinabi ng propeta, tanungin nyo kung binasa nila dito ang Bismillah. Kung ang Bismillah dito ay kondisyon na kinakailangan talagang tanungin, di sana, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya hahayaan yun. Kasi ibinaba ng Allah yung aya wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayh. Huwag ninyong kakainin ang karne na hindi binasa dito ang Bismillah. Subhanallah, pero ang nangyari, nung binigyan sila ng karne, sabi lang ng propeta, magbismillah lang kayo dyan, kainin nyo na. Ibig sabihin, pagka hindi mo nalaman at hindi mo nakita ang karne na ito,
huwag ka nang magtanong. Kainin mo na agad. Okay. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, ito pangkalahatan. Ito ay mapa-Muslim o hindi Muslim, talagang huwag nating kakainin ang hindi nila binasa dito ang bismillah. Pagkatapos, sinabi ng Allah, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Pagkatapos, ibinaba ng Allah yung aya na sinabi ng ating mga ulama na exemption yung aya na ito doon sa sinabi ng Allah na huwag ninyong kakainin ang hindi binasa dito ng ang bismillah maliban sa mga Kristiyano. Dahil mga Kristiyano, lalong-lalo na, hindi naman talaga nila binabasa yan. Kaya nga si Imam Shafi'i, rahimahullah, sinabi niya na yung sinabi ng Allah na wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, ang tinutukoy dito ay ang mga karni na inihanda sa mga Diyos-Diyusan. Huwag ninyong kakainin ang karni na inihanda sa mga Diyos-Diyusan. Opo. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag tayo ay kakatay, siyempre kailangan natin basahin ang bismillah. Pero pag binigyan tayo ng karne, huwag na natin tanungin sa kapatid natin, nagbismillah ka ba dito o hindi, huwag mo lang tanungin. Tanggapin mo na agad ang karne na binigay niya. Ganun din ang Kristiyano. Pag binigyan ka ng Kristiyano ng karne, huwag mo lang tanungin, paano ninyo ito kinatay? Maliban kung napatunayan mo na ito ay pinalo nila. O kaya ay kinoriented nila. Kasi yun yung haram. Alam niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mas matindi pa dyan na nangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alin na mas matindi? Yung bang ikinatay nila o yung kinuha ng aso? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na kapag ka wamasidta bikalbika almu'allam fadhakarta ismallahi alayhi fakul. Kapag ka mayroon kang alagang aso, mayroon kang alagang aso at ipinadala mo ito at may nahuli siyang hayop at binasa mo dito ang bismillah, samantala biruin mo kahit saan na niya nakagat yun, kainin mo na, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Basta ang nakapatay doon yung aso mo. Basta nabasa mo dito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung bismillah. Sa ibang hadith, wa ma anhara ad-dam wa dhukira ismullahi alayhi fakul. Kung ano man yung hayop na napadaloy ang kanyang dugo at nabasa dito ang bismillah, kainin niyo. So kung titingnan natin sa mga dalil na ito, talagang kailangan basahin ng bismillah. Pero yung hadith sa hadith na naisalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, kapag ka hindi mo alam kung binasa niya dito ang bismillah o hindi, huwag mo lang tanungin. Halal na sa atin yun. So inshallah, malino po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya pangkalahatan, basahin natin sa Lujnatud Daima, ang original ng kinatay ng mga Kristiyano talaga ay halal. Ang original na kinatay ng mga Kristiyano ay halal sa atin na kainin ang kanilang kinatay. Sabi ng Lujnatud Daima, ito, lupon ng mga eskolar, sabi nila, al-aslu fi jawazi al-akli min dhabahi ahli al-kitabi qawluhu ta'ala, ang original na batas sa mga karni na kinatay ng mga Kristiyano ay pagpapahintulot na kanin natin. Intindihan? Maliban sa Kristiyano, kagaya ng mga Hindus, mga Buddhist, yung mga walang religion, ay haram sa atin yun. Pero ang kinatay ng Kristiyano, halal sa atin yan. Basahin natin ang sinabi ng Lujnatud Daima, ang mga eskolar natin dito sa Saudi Arabia. Ang original, sabi nila, al-aslu fi jawazi al-akl min dhabaih ahli al-kitabi qawluhu ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Ang original sa pagpapahintulot sa pagkain na karne na kinatay ng mga ahlul kitab gaya ng Kristiyano at Hudyo ay ang sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, Ayah 5, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum, ang mga karni na kinatay
ng mga ahlul kitab o Kristiyano at ang Hudyo ay halal sa inyo. Sino sa inyo? Kayong mga Muslim. Kayong mga mananampalataya. Fassara Ibn Abbas at-ta'am bidhaba'ihim. At binigyang pakahulugan ni Ibn Abbas ang pagkain dito na ang kanilang mga karni. Wa huwa ahadul tafsirin o tafsirain lil aya. At isa ito sa tafsir ng aya. Wal kitabi idza dabaha dhabihatan fa in alimna annahu dhakara ismallahi 'alayha jaza akluha. Kapag ang Kristiyano o Hudyo ay kumatay ng karne o hayop at nalaman natin na binasa nila dito ang bismillah, kakainin natin. Wa in alimna annahu dhakara isma ghairillahi fala yajuzu akluha. At kung napatunayan natin na binasa niya dito ang hindi pangalan ng Allah, ay huwag natin kakainin. Dahil sa sinabi ng Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. At dahil sinabi ng Allah, huwag ninyong kakainin ang mga karni na kinatay ito na hindi binanggit dito ang pangalan ng Allah, wa innahu lafisq, dahil ito ay malaking kasalanan. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala fil muharramat wa ma uhilla li ghairillahi bi, at binanggit din ng Allah sa mga pinagbabawal, wa ma uhilla li ghairillahi bi, at yung karni na inalay sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, wa in jahilna fala nadri hal dhukira ismullahi alayha aw dhukira ismu ghairihi fal aslu fi dhabaihim al hil. Kita nyo? Sabi ng Lujnatud Daima, pagka hindi tayo sigurado at hindi natin alam kung binasa ba nila dito ang pangalan ng Allah, nagbismillah ba sila dito o hindi sila nagbismillah, at hindi mo sigurado yon, haka-haka mo lang yan, ang original ng karne na kinatay nila, na basta hindi sa harama, hindi sa baboy. Kasi kung baboy, wala na pag-usapan dyan. Kahit binasa pa niyang bismillah, haram yan. Ang pinag-usapan natin dito, yung mga halal na karne. Kung hindi natin sabi ng ating Lujnatud Daima ang lupon ng mga ulama dito sa Saudi Arabia, pag hindi mo alam kung talagang binasa, bigla na lang may binigay siya na karne, bigla na lang pumunta sa Jollibee, hindi mo sure kung binasa ba talagang bismillah dyan o hindi, ang original sa karne na yan ay halal. Halal. Ang original sa karne na yan. Magiging haram lang naman sa iyo yan pag napatunayan mo mismo, nakita mo sa dalawang mata mo na talagang hindi nila kinakatay yan. O kaya ay talagang nasaksihan mo mismo. Pwede mga nakakarating sa atin na mga dilata na mula sa mga bansa na mga Kristiyano, o kaya ay mga restaurant, mga food chain, na kung saan mga Kristiyano ang may-ari, hanggat sa hindi naman sila nagluluto na hinahaluan nila ng baboy, ang original nito ay halal. So, ganun lang kadali mga kapatid sa panampalatayang Islam. Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Ngayon, kung ayaw mong kumain, ang karne na kinatay nila, nasa sayo. Ang sa akin lang dito, ay binanggit ko lang sa inyo ang hatol na hindi galing mismo sa akin. Mismo ang Allah ang nagpahintulot sa karne na kinatay nila, at hindi po ako. Ang Allah mismo ang nagpahintulot, hindi po ako nagpahintulot sa kanilang karne. At sabi ko nga kanina, mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang kumain ng karne ng Hudyo. Hindi nga niya tinanong kung kinatay ba niya ito. Biruin mo, babae pa nagbigay sa kanya ng karne? Hindi nga niya tinanong kung kinatay ba niya ito, binasa ba niya dito ang bismillah o hindi. Hindi tinanong ng propeta. Sallallahu alaihi wasallam. Ganun lang po kadali mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Ano lang yung mga tanong dito? Yung bawal naman sa atin na kainin ang kanilang kinatay. So dito sabi ni Kefri Al-Fasi, yung bawal naman sa atin na kainin ang kanilang kinatisek. Okay, so naipaliwanag ko na po kanina. Siguro hindi lang narinig ni Kefri. Hindi po bawal sa atin ang kinatay nila. Maliban kung kinatay nila ito sa hindi paraan na pinadalo yung dugo. O kaya ay kinatay nila ito sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung haram. Pero yung ihaharam natin ang inihalal ng Allah, problema yun kapatid. Sa panampalatayang Islam, pagka ikaw ay maghaharam ng bagay na hindi naman inihalal, hindi naman hinaram ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Pag sinunod niyo silang mga non-Muslim o ang demonyo sa kanyang utos na yung halal gagawin niyang haram, mapapabilang ka sa sumasamba sa kanya.
Siguro nasagot ko na po lahat. Ito. Assalamualaikum sa'yo. Okay lang po ba na hindi na lang kainin yung binigay nila tapos itatapon na lang? Nasa sa'yo, pero wag mo nang itapon, sayang. Halal sa'yo, ba't mo pa itatapon? Oo, kainin mo po, sister. Hindi ko po ako, wag po tayong magtapon at magsayang kasi halal po sa atin, ba't pa natin itatapon? Kung hindi mo kakainin, ibigay mo na lang po, sister. As mudlin, ibigay niyo na lang po sa iba kung hindi niyo po kakainin. Ano po ang kasalanan? Ano po ang kasalanan ng taong iharam niya ang ginawang halal ng Allah? Subhanallah, mapapalabas siya sa Islam. Sa hadis ni Hakim bin Hatim, hindi ko nagkakamali, si Hakim bin Hatim, sabi niya, "Ya Rasulullah, hindi naman namin sinasamba yung mga tao na yan." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niyo sila sinasamba. Pero yung halal ay gagawin nilang haram, at yung haram ay gagawin nilang halal, at susundin niyo sila doon, fatilka ibadatuhum. Yun ay uri ng pagsamba. Shirk, isang uri ng pagtatambal na kapag ang halal ay ihaharam at ang haram ay ihahalal, dahil ang gawain na ito ay karapatan ng Allah at hindi natin karapatan to. Opo, ang kinatay ng mga Shia at Hindus, Buddhist ay hindi po natin kainin. Haram talagang kinatay nila. Pero yung mga karni, yung karni na, yung mga isda, yung mga prutas, halal sa atin. Ang pinag-uusapan lang natin dito, kinatay. Okay? Pag kinatay, haram sa atin ang kinatay nila. Yung mga Shia, Hudyo, Buddhist, ang pinahintulutan lang sa atin ay kinatay ng Hudyo at saka Kristiyano. Pero yung mga karni, pangkalahatan, isda, seafood, walang problema dyan kasi hindi naman kailangan katayin yan. Paano naman ang patay na hayop tapos bininta sa palengke? Brother Ismail, kapag napatunayan mo na ang karne na yan na binibinta sa market ay hindi siya nakatay, huwag mong bibilhin. Pero kung haka-haka lang, ang original ay halal. Kasi hindi naman pwedeng ibenta na hindi namatay. Yung mga hindi kinatay, yun yung haram. Yan ay kung napatunayan natin. Pero kung hindi natin napatunayan, mananatiling halal ang kanilang mga kinatay. So pangkalahatan mga kapatid, pwede tayong kumain sa Jollibee, pwede tayong kumain sa McDo, pwede tayong kumain basta mang-inasal sa kondisyon, hindi sila gagamit at hindi nila hahaluan yung mga pagkain natin ng haram. Hindi nila hahaluan ng baboy, hindi nila hahaluan ng sabaw ng baboy, hindi nila hahaluan ng mantika ng baboy. Yun ang mga kondisyon muna. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na kumain kayo sa McDo, kumain kayo sa tapos ang kanilang gravy ay baboy, ang kanilang mantika ay baboy. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na halal. Ang pinag-usapan natin dito, hanggat hindi nila hahaluan ng baboy, hindi nila hahaluan ng karne ng baboy at saka mga mantika ng baboy, ano bang mga sangkap na haram, halal tayo pumasok yan sa restaurant na yan. Pasok ka, kumain ka. Ganun lang kadali. Huwag mo nang tanungin kung paano nila kinatay yung manok na yan, yung kambing doon, yung ano doon. Pero kung alam mo na pinaghalo-halo nila yung pinaglulutuan doon, yung karne ng manok, yung karne ng baboy, halo-halo, iwasan mo na yung restaurant na yun. Saan ka pupunta? Pumunta ka na lang sa restaurant ng mga Muslim. Ganun lang po kadali. Okay? Ustad, yung dilata, Ustad, tulad ng beef loaf, corn beef, ini dilata na karding baka or manok tapos walang seal na halal pero wala naman nakalagay na pork sa ingredients, halal. Basta, ang karne na ito ay galing sa bansa o ang manufacturer nito, ang gumawa nito ay mga Kristiyano po, Brother Samir, halal po sa atin. Wala pong pinagkaiba sa kinatay at kinatay ng Kristiyano at saka nakadilata na po. Wala pong pagkakaiba. Kahit na walang nakalagay na halal, kasi ang label naman ng halal na ginagawa po ng mga kapatid natin dyan sa HMF ay hindi naman po obligado yan. Hindi naman lahat na lang na pagkain natin kailangan may label na halal. Opo, hindi sa lahat ng pagkakataon magagawa nila yon. Kung kaya nilang gawin, alhamdulillah. Kung hindi nila kayang gawin, kunin natin ang original na hatol. Basta karne, dilata, beef loaf, o anuman mga karne na galing sa bansa ng mga non-Muslim, na ahlul kitab, Kristiyano at saka Hudyo, halal ang pagkain na yan. Buksan mo yung corned beef, prituin mo, lagyan mo ng sibuyas, bigyan mo ako, kain tayo. Ganun lang po kadali yun. Isaw,
Basta kinatay nila, Sister May, huwag natin pahirapan. Lahat ng kinatay, mapamanok, mapaisaw, mapa-anuman, bulalo, huwag nyo ipahirapan yung ano. Basta kinatay nila, kahit saan doon sa parte ng katawan niya, halal po yan. Huwag lang po yung karne ng baboy kasi talagang haram yun. Dito, Ustad, Assalamualaikum. Kailangan pa ba nating tanungin kung paano nila kinatay? Huwag mo nang tanungin, sister. Pahirapan mo lang sarili mo. Hindi ka makakain pag nagtatanong ka pa. Huwag mo nang tanungin. Pag binili mo, pag naluto mo na, magbismillah ka na lang. Yun ang tinuro ng propeta, sallallahu alaihi wasallam. Ganun po halal at pwedeng kainin ang manok at baka kahit hindi tiyak o naman. Pag hindi ka tiyak, kung binasa nila dito ang bismillah o hindi, ang original ay halal. Ganun lang po kadali. Karne na hindi nagsasala, haram daw kainin. Karamihan sa ulama, hindi po halal, Brother Hasan. Maliban sa nagsabi sa ating mga ulama na labas sa Islam, kagaya ng Hanabila, ay talagang haram na kainin ang kanyang kinatay. Pangkalahatan, ang kinatay ng Muslim na hindi nagsasala, ika nga, iniwanan niya ang sala dahil sa katamaran, halal pa rin naman ang kanyang kinakatay. Bagkus ang maraming kumakatay sa atin ay mga hindi nagsasala. Pag may mga kanuli, ang maraming kumakatay sa mga manok natin, mga kambing natin, hindi naman nagsasala eh. Mahirapan tayo niyan. Ang kailangan natin kunin, mga ulama, mga ustads. Kunti lang naman nagsasala sa mga masjid natin eh. Dito nga sa ibang bansa, mga bansang Arab nga eh, kunti lang nagsasala sa masjid nila. Hindi po kondisyon na kinakailangan ang magkatay ay nagsasala. Basta Muslim, pakatayin nyo na. Okay? So, pero pag ikaw ang magkatay, mas mainam. Basta para mabasa mong bismillah. Wallahu alam. Mayroon daw sa Pilipinas na double dead. Kung mayroon sa Pilipinas na double dead, wag kayo pumunta doon kung mayroon. Pumunta kayo doon sa hindi double dead yung kanilang mga binibinta. Okay? Paano halal? Ang bayawak. Nasagot na natin yan eh. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya kumain ng bayawak, pero hindi niya pinagbawal. Meron na po sa post ko. Tingnan niyo na lang po yung itsura ng bayawak. Yung bayawak na ipinakita ko, yun po yung halal. Maliban doon ay haram po. Meron pa ba? Ito. Kasi pwede po ba ang lutuan ng mga Kristiyano, halimbawa mga kaldero nila, yun ginagamit nilang lutuan ng mga haram sa atin? Okay. Tinanong na ang propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa bagay na ito. Sabi niya, Rasulullah, nahnu bi ardi qaumin min ahlil kitab. Ya Rasulullah, kami ay nasa lugar ng mga ahlul kitab at wala kami matagpuan na lagayan maliban sa lagayan nila. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maghanap kayo ng lagayan maliban sa kanila. Sabi ng mga sahaba, wala kami mahanap ya Rasulullah, maliban sa kanilang mga lagayan, maliban sa kanilang mga lutuan. Ano sabi ng propeta? Hugasan nyo, gamitin nyo. Yun ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag ikaw, Brother El Miswari, at napunta ka, napadpad ka sa mga lugar ng mga Kristiyano, at wala kang plato maliban sa plato nila, wala kang kaldero maliban sa kaldero nila, at alam mong nilulutuan nila ng baboy, ito lang may papayo ko. Kung kaya mong bumili ng sarili mong kaldero, pumili ka. Sariling plato, bumili ka. Pag wala, yun talaga magagamit mo, yung sa kanila, simple lang. Kunin natin ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hugasan mo, gamitin mo. Hugasan mo, gamitin mo. Ilang beses hugasan? Kung hindi naman aso, kundi karne ng baboy, kahit isang beses lang. Lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng joy o sabon, hugasan mo lang, at tapos alhamdulillah. Pwede na natin gamitin yan. Ganun po ganda, kaluwag, kagaan ang Islam. Wallahu alam. Pwede ba daw babae ang magkatay ng kambing? O naman po, Sister Yang, sa hadith ni Imam Al-Bukhari, na mayroong babae na nagkatay sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at napagkasunduan ng mga ulama na pwedeng magkatay ang babae. Halos ito ay napagkasunduan ng mga ulama na ang babae ay pwedeng magkatay at pwedeng kainin ang kanilang kinatay dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagbigay ng kondisyon na kinakailangan lalaki ang kakatay. Wallahu alam. Fatiha ang babasahin sa pagkatay. Nako, hindi po Fatiha. Bismillah, Allahu Akbar, yun lang po basahin nyo. Hindi po binabasa ang Fatiha dyan, ha? Bismillah, yun lang sinabi ng Allah sa Quran, eh. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayh. Bismillah lang po, Brother Julius. Huwag po Fatiha. Masyado mahaba. Magbabasa ka ng Fatiha, maghihintay sa iyo yung tao. Sabi niya, tagal-tagal naman ito magkatay. Yung pala, Bismillah na pala binabasa. Suratul Fatiha na pala binabasa mo. Hindi po. Hindi po Fatiha. Kuwan lang po. Bismillah lang po.
Ano pa? Okay, so yun lang po mga kapatid. Sana po ay naunawaan na po na mabuti ang tinalaki natin ngayon. So wag na po natin pahirapan ng sarili natin. Napakagaan po ng Islam. Hindi po siya mahirap. Napakagaan ng Islam. Inahadad din na yusrun. Ang religion natin ay napakagaan. Huwag tayo masyadong stricto. Sa Pilipinas, mahirapan tayo pag masyado kayo mag-stricto. Saan ka na lang pupunta na mabilihan mo ng manok? Siguro, yung taga Luzon, Visayas, paano na sila kakain ng manok? Paano pag walang alagang manok? So, masyado naman nating hinihigpitan ang religion natin. Na ang gusto lang natin pakainin ng mga manok ay yung mga may alaga lang na manok. Paano naman yung mga walang alagang manok, hindi kaya mag-alaga ng manok? Kailangan lang din na bumili sa market. So, wag naman po ganun mga kapatid sa pananampalataya Islam. Masyado naman kayo mahigpit. Kumbaga, pag ginawa niyo yung sinabi niyong haram yan, kawawa naman kami. Kawawa naman yung mga taga-city. Kawawa naman yung taga-Luzon, Visayas na walang mga alagang manok, yung mga sa mga lugar na malalayo sa mga farm. Ano, saan niya nilagay yung manok? Sa kwarto niya? Oo naman yung walang paglalagyan ng manok niya. Mag-aalaga ng manok, gano'n niya katagal alagaan, pupunuin yung kwarto niya ng manok. So, huwag naman natin pahirapan ng sarili natin. Paano yung, ganun din, lagyan niya ng manok yung kwarto niya, lagyan niya ng kalabaw, lagyan niya ng baka, kawawa yung walang alagang manok, walang alagang karne, walang alagang kalabaw. So, ito ang kagandahan ng Islam, pinagaan sa atin. Maraming kakatayin, paulit-ulit yung babasahin. Opo, pag maraming kakatayin, paulit-ulit niyo pong babasahin ng Bismillah. O kaya ay Bismillahi Allahu Akbar. Ulit-ulit niyo pong babasahin magsimula kayong magkatay. Pero, pagka nakatay mo na isang beses mo lang mabasa yung Bismillah. Huwag mo nang ulitin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi, isang beses lang po. Dito, Ustad, yung pong iba, sinasabi nila dapat daw po hugasan ng ginagamit ng lutuan ng mga Kristiyano ng lupa bago gamitin. Hindi po kailangan ng lupa. Hindi po obligado. Ang kailangan po ng buhangin kapag kadinilaan ng aso. Pero yung karne ng baboy, o kaya yung mga nilagyan ng alak, o kaya ay mantika ng baboy, sapat na po ang sabon na tubig. Okay na po yan. Wallahu alam. Kung ganun po, pwede natin kainin ang mga manok at baka. Di matiyak na ito ay kinatay sa ngalan ng Allah, kagaya ng Bismillah. Opo. Muhammad Sham, pwede po. At ang dalil, binanggit ko na po kanina, si Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, hindi namin alam kung binasa ba dito ang Bismillah o hindi. So sabi lang ng propeta sa kanila, basahin ang Bismillah at kainin nyo. Mismo ang propeta nagsabi. Hindi namin sabi ni Aisha radhiyallahu anha kung nabasa ba dito ang Bismillah o hindi. Anong sabi ng propeta? Mag-Bismillah kayo at kainin nyo. Hindi sinabi ng propeta, huwag niyong kainin kasi nagduda kayo. Nakuha niyo Brother Sham? Hindi sinabi ng propeta yun. Dahil nagduda kayo, huwag niyo nang kainin. Bagkus ang sabi ng propeta, mag-Bismillah kayo, kainin nyo. Ganun kasimple. Yun ay nasa hadis ni Imam Al-Bukhari. Wallahu alam. Tanong lang po, pwede po magluto ng baboy sa restaurant pero hindi kumakain? Ustad, tanong ko lang po, pwede po ba na magluto ka ng baboy sa restaurant pero hindi ka kakain? Nako, hindi pwede. Haram. Haram yan, sister o brother Zubair. Bawal makipagtulungan sa gawain na haram. Hindi pwede na nagbibinta ka ng baboy kahit hindi mo kinakain. Haram yun. Halimbawa, hindi mo na makakainin yung baboy, mag-aalaga ka ng baboy, bibinta mo rin. Haram yun. Hindi pwede yun. O kaya magluluto ka ng baboy, hindi mo na makakainin. Haram yun. Hindi pwede yun. Wallahu alam. Kung takot ka magkatay, Brother Julius, ipakatay mo sa iba. Kung takot ka magkatay, ipakatay mo sa iba. Di Ibno, nakita niyo po sa aking Facebook. Tingnan niyo lang po yung larawan nung pinahintulutan diyan kasi hindi ako po expert sa mga pagkain na 'yan, yung bayawak. Yung tinatawag namin na ibid sa Iranon Parangan, pero wala po akong idea kasi hindi pa naman ako nakakain yan eh. Nasa page ko po, scroll mo lang, makikita niyo po yung larawan. Wallahu alam. Ano po ang gagawin kapag nakakain ng baboy sa isang restaurant? Huwag ka nang bumalik doon. Ano gagawin? Huwag ka nang bumalik doon. Nalunok mo na yan, pinahintulutan ka ng Allah. Inna Allah tajawaza an ummati wal khata wan nisyan. Kapag ka nagkamali ka, basta hindi mo sinasadya. Ang haram, Sister Safia, pag sinadya mo. Pag hindi mo sinadya,
Kailangan mo bang isuka? Kailangan mo bang ilabas? May babasahin ba? Wala. Ang gawin mo na lang, wag mo nang balikan yung restaurant na yun. Wala ka namang kasalanan kasi hindi mo naman sinasadya yan. Wallahu a'lam. Anong tanong ni ano? Mayroong tanong si ano? Basta yung tanong ko po din nasagot. Si Mariam Katubig. Balikan ko nga. May tanong ba? Paki-type nga ulit, Sister Mariam. Pasensya na po sa dami ng tanong. Hindi ko na kayang basahin eh. Saan dito? Paano yung pagkain sa birthday? Naumpisahan ko na. Huwag mo nang ulitin. Pagka nagawa mo na. Huwag ka nang bumalik doon. Sa sunod, pag inimbitahan ka sa birthday, huwag ka nang dadalo. Pasensya na po, sister, hindi ko mahanap tanong mo. Saan na ba yung tanong mo dito? Pilit kong binabalikan, hindi ko mahanap. Masyado na mataas eh. Pakibalik na lang po, sister. Pasensya na kung hindi ko kayang sagutin lahat ha, kasi sa dami ng tanong, yung oras natin eh, limitado lang eh. Ustad, ano po ang mas marumi, aso o baboy? Ano ang mas marumi, aso o baboy? Mas marumi ang aso. Kasi ang aso, huhugasan mo ng 7 beses yan. Yung dumi niya, yung laway niya. Yung baboy, walang dalil, walang katibayan na yan ay huhugasan mo ng 7 beses. Pero yung dalawa na ay marumi. At ang pinakamarumi dyan ang aso. Wallahu alam. Yung usok po ng inihaw na baboy. Walang problema kung usok lang. ang usok ng inihaw na baboy, hindi po problema yon. Ang problema, yung baboy mismo. Ang usok ay hindi mahatulan yung usok na ano. Halimbawa, may usok, yung mga malalapit na restaurant, may mga usok. Yung usok, apoy yan, hindi yan pagkain. Usok yan, hindi yan pagkain. Kaya hindi yan mahatulan na ang usok ay haram. Hindi naman pagkain ng usok eh. Allahu alam. Ito, siguro naulit lang yung tanong. Ustad, paano po pa nabibili natin nagkate ng manok na palengke at baka pit? Sinagot ko na po kanina na lahat ng binibenta sa market po, Sister Yam, kay halal po sa atin. Basta kinatay po ng Kristiyano. Huwag na natin tanungin kung paano nila kinatay. Kapag po nakita ko po ang pagkatay ng isang Kristiyano at ako po ang nagsabi ng Bismillah, pag nakita mo na kinatay nila, kinatay nila, wala ka narinig kung binasa ng Bismillah o hindi, kainin mo. Kung nakita mo na kinatay nila, okay, basta kinatay nila, nakikita mo ng malayo, wala ka namang narinig, ika nga, malayo ka lang, pero kitang-kita mo paano nila katayin, kainin mo. Pero kung nakita mo na narinig mo mismo, na binasa niya dito ang pangalan ng hindi pangalan ng Allah, huwag niyo pong kainin, Sister Jamila. Ganun lang po kasimple yan. Wallahu alam. Okay, so paalam na po ako dahil dito ay maghrib na po. Sana po ay pakishare na lang po ang video na to at sana po ay nasagot na po lahat ng inyong gustong itanong. So, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Okay, last, sagutin ko na lang to. Paano yung microwave? Basta walang mantika doon at hindi naghalo. Ang microwave, walang problema. Yung microwave, dyan yung microwave na yan, papainitan lang yan. Hindi yan lutuan, painitan. Basta yung lagayan, hindi iisa. Kasi alam natin na microwave, painitan lang yan eh. Apoy lang yan eh, apoy. Ilagay mo yung baboy doon, then ilagay mo yung ano doon, yung ano. Maliban kung kaldero na gagamitin sa prito, kailangan hugasan yon. Ang microwave, hindi mo naman kailangan hugasan yan kasi yung plato lang naman lalagyan dyan. Basta hindi lang pareho yung lalagyan nila. Walang problema doon. Alam natin ng microwave, magkaiba yan. Magkaiba po sa kaldero, magkaiba sa kawali, na iisa yung mantika, lagayan, hindi kagaya sa microwave, kukuha ka ng burger, lagay mo sa plato mo, ilagay mo sa loob. Kahit na nanggaling na yung baboy doon, walang problema. Basta importante, hindi yung microwave na talagang tumatalsik, may mga mantika na tumatalsik. Wala pa naman siguro ako nakitang microwave na ganun, na pag pinasok mo yung pagkain mo doon, magtatalsikan yung mga mantika sa loob. Wallahu alam. Okay, so hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.